At ayan, tignan naman natin sa labas. Ayan, medium dark lang nilagay natin sa pinaka-windshield natin at sa gilid ay super dark. Dahil lang isa pa sa maganda dito, lifetime warranty hanggat hawak nyo yung pinaka-card nila. Talaga bang maliwanag ang 20,000 lumens? Boom! Ayun, maliwanag nga. At ayan, kung papansin ninyo sa maraming poste, talaga namang kahit di ka na gumamit ng headlight mo, maliwanag siya. Good morning! So ngayon tayo may bibili na para dito sa sasakyan, magagamit natin lalo pag tag-gabi. So magagamit natin ito kasi magpapakabit tayo ng ating tint kasi sobrang init. So magiging problema kasi pag gabi na. So didilim naman. So kailangan natin bumili rin ng bagong ilaw, pinaka-headlight natin sa ating sasakyan. So pupunta tayo ngayon, bibili natin yung mataas na lumens. So sinasabi ito meron daw siyang 28K lumens. So tignan nga natin kung talagang maliwanag siya lalo pag gabi na. Okay, so let's go. Punta tayo ng Laguna. So dun yung bilihan nitong pinaka So dun natin bibilin yung ilaw nitong sasakyan sa Laguna. So titest muna natin siya, bibilin bago i-test. So ikakabit na rin nila pag binili natin yung ilaw, bagong ilaw ng sasakyan, yung headlight. May libreng kabit na rin. So okay na rin. At least hindi na tayo magkakaliko dyan sa ilaw. So ako lang din naman nagkakabit dati ng mga ilaw ko pag nasisira kaya pag napupuntit. So dahil nga magpapakabit tayo ng ilaw ng tint, so kailangan natin yon lalo pag gabi. At nakarating na nga tayo dito sa GT Lights Laguna. So maaga-aga tayo, no? So sakto lang naman, walang gaanong tao. So ito na yung nabili natin, sealed na seal. At ito ngayon nakalagay nilang promo na 3.5 pero hindi ko alam bakit 3.8 ang binayaran ko. Hindi ko maintindihan yung explanation nila. Baka nga kasi meron daw limited stock lang, hindi ko rin maintindihan. Kaya bago kayo pumunta, siguraduhin yung 3.5 ang price niya. Dahil pag nandito kayo, wala na kayo magagawa dahil malayo siya. Kaya ayun, 3.8 pa rin ang binayaran natin. Pero ang maganda pa rin, syempre, free installation. Kaya okay na rin. At saka hindi hassle pag dito kayo nagpakapit para pag mayroong problema yung pinaka-item, pwede nila kagad palitan. Tulad ng nangyari sa akin. Yung unang kinabit ay hindi gumana at buti na lang mayroong pa ulit stock at pinalitan nila kagad on the spot. At itong X-Series palang binili natin ay merong 2 years warranty. So sure naman tayo pag nagka-problema, pwede tayong bumalik sa kanila at papalitan nila ulit kagad ng bago. Yung copper strip. Ito yung heat sink po. Oo, para sa init. Para sa init. Tapos, ito na yung mag-absorb ng ilaw niya para dito magbumula yung init. Seryoso. Vlogger pa ba dyan? Hindi natin alam. Baka makita mo mukha mo. Medyo nalilito na si Kuya sa pag-explain ng heatsink. Pero sige, tara na, kabitan natin yan. At ayan, tapos na kaagad. So napakabilis lang ikabit niyan dahil meron tayong high and low beam na nakafix lang sa iisang ilaw. So hindi siya nakahiwalay, so isasalpak lang siya. At ngayon, pupunta naman tayo sa kabitan ng tint. Puntahan natin yung pinaka main branch ng Primo Shine Auto Paint Protection sa Bacoor, Cavite. So let's go! At fast forward na po, nakarating na po tayo sa Primo Shine dito sa may main branch nila sa Bacoor, Cavite. At mamaya doon natin lilipat yung sasakyan para ipatin dahil dito sa kabilang side dito ay nagpapasiramig ng mga body ng sasakyan. Kung titingnan nyo naman lahat nagagandahan, ako lang ata dito ang bulok na sasakyan. Pero okay lang yan dahil magpapatint lang tayo. At syempre hindi ka basta-basta pwedeng pumunta. Kailangan mo munang magpa-appointment kasi kung titignan nyo ang daming sasakyan na nagpapagawa dito. Ayun, dinala na natin dito sa kabilang building. Kailangan ng simulan ng pagtitint ng sasakyan natin. Ayan! Okay, so let's go! At ayun nga, dinala muna tayo dito sa waiting area nila. Kalain mo nga naman, napakaganda. At dahil aabutin ng mga 2 oras hanggang 3 pagtitin, dito muna tayo pinapunta. At ayun, meron din mga pagkain dito. Sakto naman, tanghaling tapat. Makakakain muna tayo dito habang naghihintay para hindi na tayo umalis pa. At ano ba ang mga nasa menu? Ayan, may mga konting pagkain lang naman dito. Ayan ang mga presyuhan nila. Merong 200, 300 at 120. So kakain muna tayo dito ng lunch habang
naghihintay. At kung gusto magkape, meron din pala sila dito. Pero syempre, bawal sa atin ngayon. At okay, fast forward muna natin ulit. Ayan, natapos na ang pagtitid. Tapos na ang ating paghihintay. Ayan, pinacheck na sa atin kung ano itsura sa loob. At dahil kasama sa package yung watermark removal, ayan, pinapahiran na nila. At meron din silang in-spray dyan na para sa ulan para hindi daw didikit sa pinakasalamin. Kaya daw tumagal hanggang 6 months. Ayan, tapos na siya. I-acknowledge yan. Ito yung BLT niya, yung sa Vision natin. Vision. So, dalawa yan kasi medium yung windshield nyo, then super dark. Sa windshield natin is itong 33. So, itong super dark is ito yung 5.3. Yung IRR niya, ito yung heat rejection niya. Then yung ultraviolet, ito naman 100. At ayan, tignan naman natin sa labas. Ayan, medium dark lang nilagay natin sa pinaka-windshield natin at sa gilid ay super dark. Pero okay na okay yan. Saktong-sakto lang yan para hindi ganun kadilim pag nagda-drive pag gabi. Thank you, Primo Shine. Good job sa ating pagpapatint. Babalik tayo pag nagka-problema. Dahil lang isa pa sa maganda dito, lifetime warranty hanggat hawak nyo yung pinaka-card nila. At ayan, nakauwi na tayo dito sa bahay. At titignan natin ulit paikot. Ayan, ang linis ng pagkakagawa naman talaga nila. At ang maganda, hindi ko na pinatanggal yung pinaka-RFID sticker natin at para ma-detect ng maayos doon sa toll gate. Ayan, ang ganda ng pagkakatabas, malinis. At dahil kakakabit lang, ayan, may sticker, bawal munang ibaba yung pinakabintana natin ng 1 linggo. Tiis-tiis muna sa aircon. Kasi naman, lamigin tayo. At ngayon naman, i-compare natin yung liwanag sa labas at sa loob. Kung titignan nyo comparison, ayan, no, sakto lang yung dilim niya. Tignan nyo, para lang kayong naka-shades. Compare dun sa last tint na nilagay ko na napakatagal na, almost 5 years. Ayan, tignan nyo, napakaganda naman talaga. Hindi siya sobrang dilim compare sa ngayong kinabit natin. At syempre, hindi natatapos ang ating pagtitest sa gantong klaseng tint. Ang pinaka-importante sa akin, matesto ng gabi. Kasi nga nagpagabit tayo ng ating LED light na ilaw. Tignan natin kung maliwanag siya gamit tong tint natin na medium sa ating windshield. So yun, hintayin muna nating maggabi, then magtitest tayo ulit. At ito, ginabi na tayo, kakahintay. Ayan, tignan na natin ito yung tsura niya sa loob, no? Napakadilim naman talaga. Gamit lang yung ilaw dyan sa poste natin. So let's go, paandarin muna natin. Tignan natin kung maliwanag siya pag nakabukas na yung ating LED light na pinakabit. Pero i-check muna natin yung itsura dito sa loob at sa labas. Gamit lang yung ilaw dito sa ating posting maliit. Ayan, i-compare natin kung maliwanag ba o madilim. Ayan yung ilaw sa labas. At pag pumasok ka ng walang headlight, ayan, so maliwanag pa rin, no? At ngayon itetest natin kung naka-on na yung ating headlight. Let's go! Talaga bang maliwanag ang 20,000 lumens? Boom! Ayun, maliwanag nga! At kitang-kita dito sa ating medium dark na pinaka-windshield natin na tint. Pero syempre, i-aandar natin dahil maliwanag dito sa lugar na to. Medyo pumunta tayo dun sa walang poste o ilaw na parte. Tignan natin kung ganito pa rin siya kaliwanag lalo pag umaandar na. So, medyo urong tayo dun sa kabilang side. Tignan natin kung maliwanag pa rin. Okay, iliko na natin dito at tayo ay hihinto muna para makompare natin yung liwanag sa loob at sa labas gamit yung ating bagong GT LED light. Okay, stop muna tayo dito para makompare natin yung labas at loob dahil dito medyo wala ng posting tumututok na ilaw. At ito yung ilaw sa labas ng LED light. Ayan, napakaliwanag. At ipasok naman natin sa pinaka-windshield natin. Ganon din, hindi nagkakalayo. So, saktong-sakto lang yung binili nating ilaw. At ngayon naman, patayin naman natin yung pinaka-headlight natin. Tignan natin kung madilim siya pag nakapatay na at tignan natin kung sakto lang sa ating tint. Okay, patayin muna natin. Ito yung pinakaloob natin. May konting liwanag sa labas at ito naman yung labas natin. So maliwanag ng konti at pag walang ilaw, ayan na magiging kulay niya. Medyo may kadiliman. So kailangan na natin buksan ang ating LED light ulit at tayo ay pumunta muna sa highway. Tignan natin kung anong itsura nito pag umaandar na sa malayo. At ayan, kung papansin niyo sa maraming poste, talaga namang kahit di ka na gumamit ng headlight mo, maliwanag siya. At ayan, kung i-compare nyo, tignan nyo naman yung aking headlight at sa poste, halos di nagkakalayo sa liwanag. So, saktong-sakto lang yan. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Success ang ating pagpapakabit ng headlight at ang ating tint. At ayan, kung gusto nyo nga magpakabit ng tint, punta lang kayo sa Primo Shine. Okay na okay. Walang naging problema.
Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video dyan. Goodbye and God bless. Ciao!